fill these chairs with souls that is hunger of your word and of your presence. O Holy Spirit, I ask this, O Lord, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Everybody will say, Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Breakthrough kindness that brings favors. Hallelujah. Breakthrough kindness that brings favors. Tulad ng declaration natin, we are highly favored. I know our breakthrough. Yung iba sa atin, we have received our breakthrough, and some are still waiting, and some already prepared. Nakahanda na po. And we can receive our breakthrough if we have that kindness in our heart na nagmumula po sa Panginoon, because He is the great demonstrator of kindness. Siya po ang great example. Siya po ang pinakamabait, pinakamapagmahal na Diyos. Amen po? Sabi po sa Ephesians 4:32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Hallelujah. Napakaganda po. Dito ko rin po kinuha ang ating pag-aaralan this morning. Dito, sabi, forgiving each other. Forgiving each other. So be kind daw po and compassionate to one another. Mapagpatawad sa bawat isa. Kung paano tayo pinatawad ng ating Panginoon through Christ. Amen po? Amen. Amen. Because we all know na dati ang tao ay malayo sa Diyos Ama, but through the sacrifice of our Lord Jesus Christ on the cross of Calvary, sa kanyang ginawang pagsasakripisyo, God has forgiven all our sins. Amen. There is a remission of sins because of the shedding of blood on the cross of Calvary. Hallelujah. Kaya ang laki po ng utang natin sa ating Panginoong Yesus. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Pinamagatan ko po itong restoring relationship. So, this morning we will focus on our relationship with one another. With one another. Because I know and I believe that our relationship with God is already mended. Naayos na po natin. Tayong mga Kristiyano na, naayos na natin ang ating mga relasyon sa Panginoon. Tayo ay may magandang relasyon sa Panginoon. No? This morning, ang ating pag-aaralan is a reminder of how we restore our relationship with each other. Can you say forgiveness? Forgiveness. Yan po tayo magpo-focus sa umagang ito. Kinuha ko po ito. Ito po ang binigay na verse ng Panginoon sa akin. Colossians 3:12 to 14. Ang maganda at madaling version ay NIV, yung International Version. Can we please read it, all of us, no? At the count of 3. 1, 2, 3. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you. And over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity. Pagpalain po ang pagkakabasa ng banal at buhay na salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Sabi po, sa 12, therefore, as God's chosen people, that's us,
Tayo po ang mga pinili ng Panginoon. Holy and dearly loved. Tayo ay nilinis na. Diba? So we are holy before Him. And dearly loved, tayo ay talagang mahal ng Panginoon. Clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Alam naman po natin anong ibig sabihin ng mga yan. Bear with each other. Bear with each other, hindi po yung usa. Bear. Ibig sabihin, yung mag-intindihan, or we should understand each other, with forgive one another, sabi po. If any of you has a grievance against someone, pag may nanakit ka sa kapwa, no? Mag-intindihan, magmahalan. Forgive as the Lord forgave you. Napakaklaro po. Forgive as the Lord forgave you. Utos po ito, command ito. Forgive as the Lord forgave you. In-emphasize po ni Apostle Paul, magpatawad daw po tayo dahil tayo pinatawad. Amen? Hindi po dito sinabi na dapat magpatawad ka or just in case or ganito, no? Wala pong option. Ito po ay command. And over all these virtues, put on love. Talagang love po ang laging nangunguna. Amen? Put on love, which binds them all together in perfect unity. Lagi po talaga dapat nangunguna ang pagmamahalan, which binds all together in perfect unity. Pag tayo ay nagmamahalan, nandun ang pagmamahal sa bawat isa. Forgiveness will be easy. Madali nang magpatawad. Amen? Amen. Dahil laging mamumuna ang pagmamahal sa iyo. Amen. Amen po? Amen. As introduction, I took the quote of Mother Teresa. Sabi po niya, if you really want to love, you must learn how to forgive. O, di ba? Kung tunay na gusto mong magmahal, dapat matuto ka magpatawad. Amen. Amen. Dahil walang pagmamahal kung walang forgiveness. Amen? Pag walang forgiveness, there is hate. Na? Pag walang forgiveness, nandoon ang pagkamugi. Or ang hindi pagkakaunawaan, hindi pagkakaintindihan. So, in all of this, there should be love. Can you say love? Love. Hallelujah. Praise the Lord. Mabilis lang po tayo. Konti lang po yung slide natin. 14 lang. Hallelujah. Praise the Lord. Facts about forgiveness. Biblical facts po about forgiveness. Number 1, we have to forgive one another because God in Christ has forgiven us. Kasi po, sa pamamagitan po ng ating Panginoong Yesus, pinatawad po tayo ng ating Ama. So we are ought to forgive one another as well. Amen? Amen. Amen. We ought to forgive our offenders. Amen. Lahat po ng nakasakit sa atin, nakagawa sa atin ng kamalian. Ito po ang ating monthly key verse. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you and me. Hallelujah. Kaya dapat po magpatawad. Nilagay ko po ito sa pinakauna dahil ito ang number 1 ng katotohanan na tayo'y pinatawad.
Kaya tayo dapat magpatawad. Amen. Dapat po, pag Kristiyano na tayo, nasa Panginoon na tayo, huwag na po nating marinig yung salitang, hindi pa ako nakapag-move on. Ha? Bakit po may ano? Bakit? Walang ganyan. Walang may narinig ko. Wala pong ganyan, no? Hallelujah. Number 2, forgiveness is not an option. Tulad po na sabi ko kanina, it is a command. Utos po ito ng Panginoon sa atin. Hindi po niya tayo binigyan ng option. No? O sabihin na baka pag ganyan, o kung ganyan, kung ganito. Bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. Colossians 3:13. Kaya po, we are ought to forgive each other. Alam ko, in some cases, madali. Amen. Amen. In some cases, napakahirap. Ha? In some situation, may mga pangyayari sa mga buhay natin na, ay wala yun. Ay nakamove on na ako. Ay pinatawad ko na siya, pinag-pray ko lang siya. Diba? Pero po, may mga sitwasyon, may mga pangyayari, may mga someone who have offended us, did something to us that took us a while to forgive. Amen. Relate po ako dito. There was we can say na pangyayari sa buhay namin sa family ko. Took us so many years to forgive that person in our family. Took me over 10 years sa murang edad ko po. I think it took me 16 years. No? Lalo na po wala pa po ako sa Panginoon that time. Ang unang nakamove on sa amin ang tatay ko. Hindi ko na po i-elaborate kung ano yon. Ang tatay ko po ang unang nakapagpatawad sa amin. At siya po ang nagsabi na magpatawad kami. Why? Because ang tatay ko po ang may strong relationship sa Panginoon sa family namin. So he knows. He was reading his Bible every day. He was praying 5 times, 6 times, 7 times a day. He taught us to have a strong faith in Christ. He was the one who forced us, I can say forced, dahil po talagang diniin niya sa amin, patawarin mo siya, magpatawad kayo. Ha? So sabi ko nga po, utos po yan ng Panginoon, kaya kahit mahirap, kahit ilang buwan yan, ilang linggo, ipag-pray po. Ipag-pray. Kahit mahirap, ibigay lahat sa Panginoon. Number 3, forgiveness doesn't change the past, but it will enlarge your future. Hindi na po kasi may babalik ang nakaraan. No? Kaya, ang pagpapatawad po, hindi mapapalitan, hindi na mababago ang nakalipas. Pero, it will enlarge your future. That means, there will be a great future ahead of you if you forgive. Amen? Amen. Number 4, forgiveness is not waiting for an apology. Hindi po natin kailangan maghintay that your offender will say sorry to you. No? Will apologize to you before you can forgive. Ang gawin lang po is pray, no? Give it to God.
Lord, I forgive him. I-release mo, alisin sa puso, alisin sa isip, ang, ano po yun? Galit. Galit po yun at puot. No? Alisin, ibigay sa Panginoon. You don't have to wait na magpasori. Pag hindi po nagpasori ang isang nakagawa sa iyo ng hindi maganda, that's up to him or her. No? Nasa kanya po yun. Kaya pong dadalhin ito. Siya po ang lugi. Amen. Sa kanya po ang kalugihan. Because you know yourself that you have forgiven him or her, but baka baligtaran sa kanya, siya yung may dalahin. Amen po? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Number 5, forgiveness is life-changing. Amen. Life-changing. How? How is it life-changing? I-compare mo when you have not forgiven someone from nung na-forgive mo. Dati may kalungkutan sa'yo, and then you will be happy. Magiging masaya ka pag ikaw nakapagpatawad. Amen. Tapos, ang gaang-gaang ng pakiramdam. Dati po ako parang may hollow blocks dito sa dibdib ko. Nakadagan. But when I released it all to God, talagang iniyak ko sa Panginoon, iyak po ako ng iyak. Nung ginawa po sa amin, na-release ko lahat para pong natanggal yung nakadagan na hollow block sa dibdib ko. It will change your life. Some will be dramatically, no? Slowly, but it will definitely change your life. If you forgive, magiging mas masaya, mas magaang ang buhay. Number 6, forgiveness is restoring your peace and happiness. Amen. Kung yung offender mo, sabi natin kanina siya ang lugi, kasi ikaw nakapagpatawad, nakakatulog ka ng mahimbing. Masaya ka. You're living your life to the fullest. And yet siya, no? Not moving on, daladalahin yun. Kaya mga magulang, mga kapatid, don't let any hate steal your peace and your happiness. Don't let anything that is not pleasing to God steal your peace and your happiness. Amen po? It's just a matter of being obedient to His command. Amen? It is a matter of being obedient sa kanyang inuutos na magpatawad. Number 7, forgiveness is not always about reconciliation. Can you say reconciliation? Reconciliation, pagkakabati, no? Forgiveness is not always about reconciliation. You can forgive even without waiting for reconciliation. Because it takes two people to reconcile and to repent. Tama. It takes two people to reconcile and to repent. Kaya po ang pagpapatawad, hindi po laging pagkakasundo. Amen? Pwede hindi kayo nagkasundo, pero nakapagpatawad ka,
na nakapag move on ka. Sometimes it's only about communication. Karamihan po ng hindi pagkakaintindihan, karamihan po ng hindi pagkakaunawaan ay lack of communication. Kaya ito po lagi ko nire-remind sa family ko, sa congregation, we always should communicate. Amen? Amen. Lalong-lalo na po sa buhay mag-asawa. Kasi po, yan nga po nagpapatibay sa ating mga relasyon. Unang-una, relasyon natin sa Panginoon. If you always pray, your communication is always open. You have a great communication, relationship with the Lord. Maganda ang iyong relasyon sa Panginoon. Then sa inyong mag-asawa. No? Minsan po sa kabisihan natin, sa buhay, minsan hindi na tayo ganong nakakapag-usap mag-asawa. Alam niyo po, sa inyong mga nakita ko po sa inyong mga kapatid ko na malayo yung asawa, nasa Pinas, mas maano po yung communication mo sa asawa niyo kaysa sa amin na nandito. Minsan po sa totoo lang si Kuya Sir, sabi niya, o teka pa mag-care, ha? Hindi na akong oras ng misabi. Sabi po niya, ba't hindi ka pa mahiga? Ito na lang yung oras natin na makapagkwentuhan, makapag-usap. Sabi ko, maga po kasi nahiga si Kuya Sir. Ako po, ang kabisihan ko, i-ready ko muna yung mga bata. No? Aayusin lang sa kusina. O kung may sa ministry, magme-message, magpo-post, di ba? Alam niyo po kung gaano kabising nanay. But I am very blessed to have a very understanding husband. Ang lakas naman, ba't wala ka? Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, ang ginagawa ko, sa totoo lang, dahil flexible po ako sa work, no? Sabihin ko lang sa mga kasama ko, have you all had your break? Can I have my break now? Itataon ko po sa break niya. Opo, kahit 10 minutes lang yung break ko, ibibidyo call ko siya, nakasmoke ko siya ng 30 minutes. Sabi niya, tumatawag ka na naman. Gusto ka naman ako agad. Sabi niya, opo. Pero yung 2 o'clock po, minsan hindi ko ma-work out. Kasi po, after nung minsan kailangan ka rin mag-cover sa floor. Pero 10 minutes break ko, sige, abang kumakain mo, kausap ko siya. Dapat po, napaka-importante po ng communication. Amen. Napaka-importante po. So, tandaan po natin that forgiveness is not always about reconciliation. Hallelujah. Praise the Lord. Forgive even when they are not apologetic. No? Even if they are not sorry about what happened, about what they did to you. Forgive. Send them love and send them off. And do not tie yourself to small-mindedness because it will steal your peace and happiness. Send them love. I-give back pa rin po natin yung pagmamahal. Send them off. It means i-release natin sila. No? Release them all to God. And do not tie yourself. Huwag po tayong magpasakal sa maliit, makitid na pag-iisip. No? Sa pagiging makitid na pag-iisip. Dahil po, yan po ang kukuha po ng ating kaligayahan
ng ating kapayapaan. Forgive because you don't want any hindrances when you come before God. Tandaan po natin na unforgiveness, no? Hindi yan po, titignan po ng Panginoon pag po tayo humarap sa Kanya kung nakapagpatawad tayo. No? Ayaw po natin na hindi po tayo makakarap sa Panginoon dahil hindi po tayo nakapagpatawad. Dapat po clear heart pag tayo ay humarap sa Panginoon. Should have a pure heart before Him. Hindrance din po ito sa blessing. Amen. Who believes. Magsabi nga po ng Amen. 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 Ang naniniwala na unforgiveness, it can hinder blessing in your life. Amen. Proven po yan sa mga buhay namin, ng mga kapatid ko. When forgiveness is delayed, bitterness grows. Release it before it roots too deep. Pag po naging puot na yan, deeply rooted na, yung matibay na sa iyong puso, sa iyong isip, mahirap na po yan. Ako po nagpapasalamat sa Panginoon dahil kahit tumaba ng ilang taon, natanggal po niya sa akin. Forgiveness is delayed, bitterness grows. Lagi pong lumalaki ang bitterness, ang pagkapuot sa ating mga puso. Huwag po nating hintayin na umabot doon. Because dapat po lagi at ibigay sa Panginoon. Huwag po nating hintayin yung lumaki pa yan. No? Huwag nating hintayin na umugat yan sa ating mga puso. Hallelujah. Praise the Lord. That was the biblical facts of how to restore relationship. Ngayon po, how to restore relationship. Punta naman po tayo sa important points. Ang iba po dito ay aking ito po ang aking mga sinusunod sa aking buhay. Kinote ko po itong iba, yung iba po galing sa akin, binigay ng Panginoon. Kinote ko po sa book ni Rick Warren. Lagi ko po yung binabasa at driven purpose ko. Ito po ang mga, every time I will encounter something, I go back to this. Ito po ang ginagawa ko sa buhay ko. Ito po yung sinusunod ko sa buhay ko. Number 1, talk to God first before talking to the person. Ipag-pray po muna sa Panginoon bago po kausapin ng tao na nakasamaan niyo ng loob. Amen? Agree? Amen. Amen. Hallelujah. Tapikin mo yung katabi mo. Kung gising pa nga. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi po sa Matthew 5:44, but I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Ganun din po ang sabi sa Luke 6:28, bless those who curse you, pray for those who mistreat you. Pray. Pray for those who persecute you and mistreat you. Kaya po, kahit naman po sa anong bagay, unang-una po natin sinasabi sa Panginoon. Amen po? Siya po ang una nating sumbungan. Amen? Siya po ang unang-una nating sinasabihan. Kahit sa mag-asawa, pinag-pray muna natin ang sitwasyon o ang pangyayari before pag-usapan mag-asawa. Wala na pong pinaka-importante at napakaganda na bagay na magagawa, kundi talk to God first about it. Hallelujah, praise the Lord. Number 2, examine yourself first. Examine mo muna yung sarili mo.
Huwag po tayong mag-focus doon sa ginawa ng tao sa atin. Examine din po natin yung sarili natin. No? Marahil nagawa ko ito, marahil ganito yung naisip niya, marahil ganito. Di ba? Amen po ba? Do you agree with me, church? Amen. Hallelujah. Number 3, always take the initiative. Dapat po, tayo po laging manguna. Mag-humble. Can you say humble? Humble. Be humble, humble yourself. Humble. Kahit siya lang nakaano sa'yo, ikaw pa rin ang manguna mag-approach. Amen? At tandaan niyo po, saying sorry, hindi po kayo mababawasan. Amen? Amen. When you say sorry to someone, wala pong kabawasan sa inyo. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Madadagdagan pa kayo ng happiness Amen. and peace. Confess your part of the conflict. Aminin mo, ay, sa bagay na ito, inaamin ko. Inaamin ko yung nagawa ko. Diba? Aminin, i-confess. Nagka-misunderstanding tayo kasi siguro ganun. Kasi ganito yung maano ko. Number 5, attack the problem and not the person. Hallelujah. Go after the problem, not the person. Huwag po nating kapuutan ang tao. Huwag po tayong magalit sa tao hindi sa problema. So, resolusyonan po ang problema. Amen? Amen. Sabi po sa Ephesians 4:29, do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Hallelujah. Dapat po wala pong mga masasamang mga salita ang lumalabas sa ating mga bibig upang tayo po hindi makasakit ng ating kapwa. No? Only what is helpful in building up others. Lagi po dapat tayo ay gentle, tayo ay kind. No? Tinuturuan nga po natin yung ating mga anak to be kind and gentle. Hallelujah. So, dapat po makita rin sa atin ang mga ito. Number 6, point out on reconciliation and not to stir up conflict. Point up, it means doon po tayo mag-focus sa reconciliation, sa pagkakabati, pagkakasundo. Hindi po yung lalong pang lalala. Stir up the conflict. Hindi po yung lalong pang lalala ang sitwasyon, mag-worse yung situation. No? Pag po meron kayong nakagalit, if you need someone, the elder in church, you need the pastor in church to be in your middle for the conflict, not to worsen it, no? To reconcile and to solve the problem. Humingi po tayong tulong. Huwag pong mahiya. Tandaan po natin na piliin po natin ang mga tao na pagkakatiwalaan natin. No? Piliin po natin yung mga tao na truly na good ang intensyon na makatulong at maresolba ang problema. Amen. Hallelujah. Number 7, cooperate to reconcile as much as you can. Baka yung isa gusto nang makipagbati, pinapag-usap na kayo, ayaw mo. Ay, dami ng alibay. Bakit may bakit yata may mga reaction dito?
May mga reaksyon na medyo hallelujah, praise the Lord. Cooperate to reconcile as much as you can. Maki-cooperate po. No? Pag sinabi ng pastor, gusto mo niyo ba akong mamagitan sa inyo para magkaayos kayo? Opo. Please po. Huwag ka na mag-alibay. Hindi ba ako ready? May pagganun-ganun ka. Kung mamaya tanghali rapture na, patay. Hindi pa ako ready, Lord, sabihin mo. Romans, correct. Tama po yun, no? Tayo po ay naghahayag lang ng salita ng Panginoon. Hindi po natin intensyon na maka-offend, kung hindi maka-tuwid ng puso. Amen. Amen po? Hallelujah. Praise the Lord. Live in harmony with one another. Do not be haughty, but associate with the lowly. Never be wise in your own insight. Huwag magmalaki. Live harmoniously. Live in harmony. Di po ba ang ganda pag tayong lahat ay nagkakasundo? Lahat po tayo ay masaya. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sa bahay, ganun din. Sa workplace, ganun din. Sa church, everywhere. Di po ba ang saya ng pakiramdam na wala kang kagalit? No? Nang walang may galit sa'yo. Amen. Si Mrs. Love. Si Mrs. lang. Si Mrs. ayaw mo na si Mrs. Kasi sa araw ng sahod, wala na yung libot na niya. Basta ikaw ay magbigay ng iyong sahod. Hallelujah, praise the Lord. Kami naman pong mga Mrs. ay madaling suyuin. Pera lang. Di ba? Kalapit lang. Gusto po namin yung sinusuyo kami. Gusto po namin yung nilalambing kami. Ay! Mga misis, taas-taas yung mga kamay. Dito ba? Pakiulit, Pastora. Pakiulit, DBJ ko lang. Sige, ito. Basta tama ang bigay. Hallelujah, praise the Lord. Basta tama ang iyong padala. Gustong-gusto namin ang sinusuyo. Amen. Gustong-gusto namin lalong na yung nilalambing. Hallelujah, praise the Lord. Nag-melt ang aming puso. Pero minsan, nagpapakipot pa rin kami. Hallelujah, praise the Lord. Pero deep inside, okay na kami. Pero gusto lang talaga namin sinusuyo. O, sige na, ako magluluto ngayon. Patawarin mo lang ako. Hallelujah, praise the Lord. So mga kapatid, live in harmony. Hallelujah. Praise the Lord. Number 8, sympathize with one another's feelings. Sympathize with one another's feelings. Huwag po yung nakapokus ka lang sa pakiramdam mo, sa pananaw mo. No? Huwag yung sarili mo lang iniisip mo. No. Sympathize as well with that person. Isipin mo, ay marahil may pinagdadaanan siya. Kaya extra sensitive siya. Di ba? I said something that I did not mean that she or he misunderstood. Marahil dahil may problema siyang pinagdadaanan. Makisimpatya ka sa other side. Isipin mo kung anong kalagayan niya. Or
minsan po, ito po lagi kong iniisip kung may relasyon sa Panginoon and kung alam ko yung nakaraan niya. Maybe he or she had not so good experience nung bata siya, no? Kaya po, dapat po very mindful po tayo, no? Dapat po, lagi po natin iniisip ang ating mga ginagawa, sinasabi. Finally, sabi sa 1 Peter 3:8, finally, all of you be like-minded, be sympathetic, love one another, be compassionate and humble. Be like-minded. Dapat po may iisa tayong isip, iisang puso, iisang layunin. Sympathetic. Love one another. Napaka-importante po, love one another. Be compassionate and humble. Humble yourself if you have to, if you need to. If you have to be the first to say sorry and do it. If you have to be the first to talk to that person, be it. Gawin po natin. Hallelujah. Praise the Lord. Meron po ba tayong natitake home Amen. sa umagang ito? Hallelujah. Dito na po tayo magtatapos. Kinuha ko po ang conclusion. I concluded with the word from Matthew 6:14 to 15. Sabi ko, for if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others with their sins, your Father will not forgive your sins. Sa buhay po natin, mga magulang, mga kapatid, our number one motive, ang unang-una po nating ini-aim sa ating buhay ay to please and give glory to God. Amen? So hindi po pala nakakapagbigay kaluguran sa Panginoon ang hindi pagpapatawad. No? It doesn't glorify Him. Unforgiveness doesn't pleases God. So we should forgive other people pag po sila ay nagkasala sa atin. Upang tayo rin po ay patawarin ng ating Panginoon. So kung hindi pala tayo nagpatawad, di rin pala tayo patatawarin ng ating Ama. Simple as that. Simple as that. But kung tayo nagpatawad, tayo rin ay patatawarin. We want to live a harmonious life. A life free of worries. A life that won't steal our happiness. A life that is peaceful. A life that pleases God. A life that only Him be glorified. That's why, mga magulang, mga kapatid, if there's still unforgiveness in your heart, I ask you to please give it all to God. Like what we have said, it doesn't have to be two people reconciled for us to forgive. It's not about reconciliation. Just give it all to God and you say, with all your heart,
things that's in my heart, in my mind. Ganun po ang ating dasal sa ating Panginoon. Standing up as we sing this song. Hallelujah. Yes, Lord. I want you to sing it with all your heart. Make it as your personal prayer. Hallelujah, hallelujah.
You can see their heart. You can see what they have went through. You can see their experiences. Marahil, Panginoon, someone offended them. Marahil, meron sa kanilang Panginoon na nakagalit, hindi kasundo, Panginoon, nakasakit, o sila mismo marahil, Panginoon, nakasakit ng damdamin ng iba, maybe in their family, maybe, Panginoon, sa kanilang community, O Lord, dahil sa trabaho, whoever it is right now, in the mighty name of Jesus, release your forgiveness, Panginoon. Release, O Lord. Ipuin niyo po ang kanilang mga puso in the mighty name of Jesus, that they will experience your peace and your happiness. Alisin niyo po ang mga nakadagan sa kanilang mga puso, sa kanilang mga isip, Panginoon. Matuto po silang magpatawad in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Marahil, Panginoon, they have said it in their words. Sinabi sa kanilang mga bibig, but Lord, in their heart, they know they haven't released it to you. Hindi pa po nila fully na ibigay sa inyo, Panginoon. There's still something that they are holding on sa kanilang mga buhay, sa kanilang isip at puso. But I know, Lord, this very moment, kinakatakpo niyo po ang aking mga kapatid. Hallelujah. Come on, church. If you have something in you that you can't give it, this is the right time. Say it. Ito po ang tamang oras. Iiyak mo sa Panginoon. Sabihin mo lahat sa Kanya. Ipaubaya mo kung hindi mo kaya in your own mind, in your own strength. Our Lord can. Hallelujah. He can do miracles. He can do the impossible in your life. I tell you, gagaan ang pakiramdam mo. I tell you that truly pag ang Panginoon ang kumilos sa buhay mo, lahat ay magiging magaang mabuti sa iyong buhay, sa iyong puso. Hallelujah. I don't know what you are going through. I don't know your situation, but God knows. Release, give it all to God. Hallelujah, hallelujah. Lord, maraming salamat po sa buhay ng aking mga kapatid. Thank you, Lord, for the word na ibinigay niyo po, that truly indeed we should live a harmonious life. A life that is always pleasing unto you. A life that always glorifies you. And unforgiveness, Lord, is not pleasing to you. Like how you forgive our sins, Lord. Binibigay po namin lahat sa inyo ang mga experiences, all our offenders, O Lord. Kung ang iba po ay sila mismo ang nakasakit, O Lord, we give it all to you in the mighty name of Jesus. Kayo pong kumilos, kayo pong ma-experience sa buhay ng aking mga kapatid. Lord, and right now, I release favor. I release blessing. I release provision, breakthrough over our lives, O Lord. All that is good na nanggagaling po sa inyo, amin po
is the first Sunday of March, and it is the first day of March. Hallelujah, praise the Lord. It is our Holy Communion. Before we proceed po, can I request everyone to remain standing and stretch forth our hands towards the elements. Hallelujah, hallelujah. Lord God, thank you so much, Panginoon. Maraming salamat po for all these elements, Panginoon, that symbolize, Panginoon, your body and your blood na sinakripisyo niyo po sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Because you have said in your word that if there's no shedding of blood, there will be no remission of sins. Maraming salamat po, Ama, sa pagbibigay ng iyong bugtong na anak upang kami po ay matubos sa aming mga kasalanan, upang maalis po ang balakid sa aming paglapit sa inyo, Panginoon, through the remissions of the blood of the cross of Calvary. And Lord, we just want to thank you for all the benefits of the cross, Panginoon, that we can enjoy all your blessings and your favor over our lives, that we can enjoy this life and we can live a life that is pleasing to you. Maraming salamat po, Panginoon. We love you, Lord, and we praise you. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen and amen. Sige po, tayo po makakakuha na ng elements. Kalakatawan, pagkukulang ng lahat, at pagkat mo declares in His Word to remember what He has done on the cross for me and for you. And today, mga magulang, mga kapatid, ito po ang ating opportunity not only to reconcile to God, but also to be reconciled as brothers and sisters by taking the elements together as a gesture of His love and unity as one body of Christ. Sabi nga po, at nakalagay po sa salita ng ating Panginoon sa 1 Corinthians 11:23, "For I received from the Lord Jesus what I also passed on to you. On the night He was betrayed, He took the bread, and when He had given thanks, He broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.'" Kainin po natin ang tinapay na may pasasalamat. Thank you, Jesus.
Let us lift up the fruit of the vine. Taas po natin ang ating mga saro. Hallelujah. Lahat po ba may elements na? Hallelujah. Taas po natin ang ating mga saro. Ito po ay nagre-represent ng dugo ng ating Panginoong Jesus. In the same way, after supper, Jesus took the cup, saying, "This is the cup of my blood. Do this whenever you drink this cup and eat the bread. You are proclaiming the Lord's victory on the cross." Inumin po natin ang saro ng may pasasalamat. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong great sacrifice, the ultimate sacrifice that you have done on the cross of Calvary. So we can freely come before our Father. And Lord, binuhay niyo po ang aming mga kasalanan, Panginoon. Thank you is not enough for the greatest sacrifice that you did on the cross. Maraming salamat po. And Lord, we promise you that we will enjoy and fully in our life, Panginoon, the benefits of the cross. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Binabalik po namin ang may pag-iingat sa inyo, lahat ng papuri, pasasalamat at dakila. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Palakpakan po natin. All glory be to Jesus. Hallelujah. Hallelujah, God is good. All the time. Na-bless po ba ang lahat sa message? Yeah, glory to God. Maraming salamat po sa buhay ni Sister Edna. Dumako naman po tayo sa ating tithes and offering. Sino po ang excited sa tithes and offering? So, sinasabi ko sa akin ni Lord na i-share ko sa inyo ang isang verse na gasgas na I know everyone po, very familiar po kayo sa Malakay 3:10. Sabi ni Lord, bring all the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessings that there will not be enough room to store it. So ano po yung sinasabi ni Lord? Whole tithe. Hindi po yung 10 ang hinihingi ni Lord sa message niya sa Malakay. Sabi niya whole tithe. So lahat po na meron tayo, it's all from God. And saan po natin dadalhin? Sabi niya sa storehouse. Ano po yung storehouse natin? It is our church. Kung ano po yung nag-feed ng soul natin, dapat po doon natin ibigay ang 10%. Ang storehouse po is ginagamit para sa gawain ng Panginoon. Sabi niya, there may be food in my house. Ginagamit po yon sa expansion ng kingdom ni God. Yung pang-rent po natin dito, yung pang ano po natin sa mga mission, mga binibigay natin, and para maka-encourage po tayo, makakuha po tayo more souls sa house of ni God. Sabi ni Lord, test me in this.
ito yung isa sa mga verse sa Bible na sabi ni Lord na i-test natin siya. And yung open niya ang floodgates ng heaven. Naniniwala po ba tayo dyan? Gusto ko po sana mag-short testimony. I know yung mga iba po nakarinig na before, na-share ko na po siya sa church. Nung kami po mag-asawa, before I went to Saudi Arabia, wala pa po akong kami relationship kay God. The main reason na pumunta po ako ng Saudi, hindi alam ni Karim. I was applying. Sabi niya, nung andito na, tumawag na ang agency. Sabi niya, bakit kailangan mong pumunta? Siyempre, 3 years old si Selena. Elise is just 13 years old, so 10 years ka. Na-shock siya sa revelation ko. Nabaon po kami sa credit card. I have 5 credit cards na hindi ko na po alam kung paano ko babayaran. That's one of the reason why I want to leave Philippines. Nagtatrabaho na po ako doon, not enough. 7 years po ako medical technologist. Wala pa po kaming relationship kay God. We went to Saudi, stayed there for 6 years. Doon ko nakilala ang Panginoon. Someone invited me to a born-again Christian church. I don't believe in tithing yet at that time. Nagtatites po ako, pero offering, not the whole tithe. I believe, pero hindi ko po kaya, wala po akong faith na ibigay ang 10% kay Lord. Muwi po ako ng Philippines, napunta naman po ako ng Qatar, 5 years in Qatar. Doon po, nag-umpisa po na nagamit ako sa isang church doon to share about tithings. So isa po ako sa mga pinapatayo about tithings. And then, ang leader ko na nandun encouraged me, try mo ibigay ang 10, half pa lang binibigay ko, 5%. Try mo ibigay ang 10, always encouraging me to do that. And then, trinay ko po, yung utang po namin medyo nabawasan. And then I learned yung wisdom ni God about handling finances. Nag-tithes po ako. Hindi pa po natapos yung utang. So, nag-tithes ako, binigay ko ang 10%. I was changed regarding finances. Before I left Qatar, wala na po akong credit card, wala po akong utang kahit sa bank sa Qatar. And then, came New Zealand. Sabi ng sister-in-law ko, ate ni Karim na nasa Hamilton, Marlene, it's been a while. Gusto nyo na pumunta ng New Zealand. Nasa Pilipinas ka pa, gusto nyo. Well nga ate, baka there will be no more chance na maka-migrate kami sa New Zealand. 2018, before I come here, nag-apply po ako ng visa March. Ate, I think we are ready to visit New Zealand. Me and Selena lang muna. Pero nauna na si Karim nag-visit. Ate, parang wala na akong chance. Wala na kaming chance to migrate to New Zealand. Why not visit New Zealand? Sabi ko, mamasyal na lang po kami. Sabi ko, ate, she prepared yung mga documents. March na approve. But before po ng March, nagsabi na ako sa company, I will have my annual leave June. Kasi yearly po kami sa Qatar, umuwi every 11 months. Na-approve po yung visa ko ng March. Sabi ko, what if mag-apply lang ako ng jobs? In case lang na may tumawag, gano'n, no harm, sabi ko. So ready na, approve visa namin ni Selena. I bought the ticket. Pero plan ko, umuwi muna ng Pilipinas to get her bago kami mag 3 weeks dito sa New Zealand. 1 week po before my flight to the Philippines, may madaling araw, I don't know what time na, mga 2 a.m. baklat pa ako. Someone calling me, walang New Zealand number. Manager po ng lab, kung saan ako nag-work ngayon. Accent, hirapan ako. Tapos sabi niya, you applied to a job. Sabi niya, I can't remember anymore. Sabi ko, I had lots of applications. Sabi ko, we are in need of a
staff at the hospital. Can we arrange for a interview the following night? Give me what time, we will adjust. Because ang time ng Qatar and time ng New Zealand is different. So sabi ko, I finish work this time. What about 10 p.m. Qatar time? So umaga po yun dito. I was interviewed, sabi niya, you will know the answer the following day. Na-interview po ako, and then the following day, they offered me the job. So hindi po rin ako ready sa company sa Qatar na iwanan, pero I was so happy, tinanggap ko po yung offer. Yung pag-uwi ko po ng Philippines, alam ko na I'm not going back to Qatar anymore. I left everything sa Qatar. And then, dumating po ako dito. Sabi ko, answered prayer po. Pinagpipray po namin na makapunta ng New Zealand. Nag-tour muna kami ni Selena, 3 weeks. And then yung manager dito, why don't you go to Clyde, check the work first, maybe you will not like it. So, nung nandito po kami ni Selena from Hamilton, binigyan po ako ng return ticket with accommodation sa Clyde. Sinama ko po mama ni Karim. So, we went here in Clyde, visit, pinakita po niya sa akin yung work. Siyempre, bago po ako it's really different kasi Middle East to a Western country. Ibang-iba po yung environment. So, hindi ko pa nga po alam nasa ng Clyde. Ang alam ko lang po Hamilton. So, sige, go, accept. Sabi ko, ay, mag-fly pala. Akala ko malapit lang. So, all glory to God po. Wala na po kaming utang. So, tinuturuan po kami ni Lord about finances. And I know, lahat po tayo dadaan sa, minsan nagkakamali po tayo sa pag-handle ng money natin. Pero if we trust God, ibigay po natin sa Kanya, hindi po niya tayo pagkukulangin. And we know na sa Kanya naman po lahat. Sa verse, another verse I would like to share sa Luke. Tagalog muna, sabi niya sa Luke 12, verse 24, sabi niya, consider the ravens. Tagalog na lang po. So sabi niya, tignan niyo ang mga uwak. Dapat English. Mas pwede sa Tagalog po, sabi niya, tignan niyo ang mga uwak. Hindi sila nagtatanim, ni umahaliman. Wala rin silang imbakan o kamalig. Ngunit pinapakain sila ng Diyos. Higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon. Hindi po ba? Mas mahalaga po tayo. Sila nga, hindi po sila nagtatanim. Pero meron po silang nakakain. Laging meron. Wala pong nagugutom. Wala pa po tayong nakitang ibon na malnourished. Wala pong makain. So, that is how God is so faithful sa ating mga anak niya. Maraming salamat po. Yung lamang po, and let us pray. Father God, we thank you, Lord God, and we thank you, O God, sa opportunity na binigay mo sa amin na makapagbigay, Lord God. Lord, accept our tithes and offerings, Lord God, as an honor, Lord God, and acknowledgement na lahat is from you, Lord God. Lord, help us sa aming finances, Lord God. We know, Lord God, na hindi lang naman po sa money, Lord God, we are so blessed, Lord God, because you give us peace, Lord God, you give us good health, Lord God, and we have a family, we have a job, Lord God. Lord, maraming salamat po for everything that you have done, Lord God. We thank you, Lord God, we honor you. In Jesus' name, amen. Alright. Hindi ka lang, tali ka dito. Hindi na ka sa tabi. So, ito po ay hindi ka natin tapos. Kasi nag-testimony kami. So, sa pag-touch po natin, ito po ang app natin. No? We encourage na mag-online po tayo. We encourage that. Kasi po, pag pinapasa po natin sa iba, at the end of the
tax year, ini-question po sa akin si Hungary. Baka dapat may tax din yan. So, mas maganda po, diretso po natin, and then put your name, no, put your name, ikaw rin diba, and then